Parang gusto ko ng isda, pero madali lang gawin. Tara, samahan niyo ako. Hello mga mamshi sa Japan, good morning. Ako nga po pala si Mami Roxanne. Ang lulutuin ko nga pala ay basa no mitsuke. Ito nga pala ay classic Japanese simmer na popular at delicious way sa pagluluto ng mga Japanese sa isda. At madali lang ito, basta meron lang kayong mga Japanese ingredient. Mirin, sake, shoyu, sugar, onion, pero mas maganda, negi, or dahon ng sibuyas. At eto nga, hiniwa ko nga ng pagganito yung aking sibuyas. Sumunod naman, etong basa. Hiniwa ko lang sa gitna. Di bale, pwede nga pala kayong gumamit ng ibang white fish dito. Sumunod naman, yung hiniwa nating isda ay lalagyan natin ng sake para lang mawala yung lansa or yung amoy ng isda. Di bale, ibababad natin ito ng mga 10 minutes. At habang naghihintay ako, gumawa na nga pala ako ng sabaw. Naglagay nga pala ako ng 120 to 140 na water, 1 tablespoon of sugar, 2 tablespoon of sake, 4 tablespoon of mirin, at 4 teaspoon of shoyu. At haluin natin at saka natin ilalagay ito sa kalan. Pakukuluan muna natin ito bago natin ilagay yung ating isda. At habang hinihintay natin, etong binabad nating isda naman ay pupunasan natin. Ibale, hindi ko na nga pala ito hinugasan ng tubig. Soromama or direct ko na nga pala itong pinunasan. At nung kumukulo na nga ang ating sabaw, ay nilagay ko na nga pala itong ating onion. Di bale, kalahati lang yung nilagay ko ha. Saka ko naman nilagay yung ating isda. At yung apoy natin ay medium heat ko na. At lagyan natin itong otoshibuta. At habang pinapakuluan ko, ininit ko na nga pala itong miso-shuro namin kagabi. At nag-init na rin nga pala ako ng broccoli at carrots dito sa microwave. Para lang, meron lang gulay yung ating isda. At eto na nga ang ating mitsuke. Medyo iniiga-iga ko lang ng kaunti ito. Kaya naman, maraming kulo talaga. Kung mapapansin nyo, hindi nasira yung ating isda dahil tinakpan natin ito ng otoshibuta. Ibale, mahina rin pala yung apoy nito. At sa huli nga pala, ay nilagay ko na nga pala yung natirang onion. Okay na ito? Tara, tikman na natin. Alam nyo bang ang sarap nito sa mainit na kanin? O siya, tara, kain po. Itadakimasu! Magkakaiba ang laban ng bawat taong nakakasalubong mo sa araw-araw. Kaya ikaw, maswerte ka kung nakakakain ka ng 3 o hanggang 4 na beses sa isang araw. Naalala mo pa ba yung mga panahon na hindi mo pa kayang bilhin yung mga bagay na gusto mo? Samantala ngayon, merong mga bagay kahit hindi mo kailangan ay nabibili mo na. Ang ibig kong sabihin, baka ngayon, panay complain ka na sa buhay at sinasabi mo hindi ka na masaya. Madalas, umuusad naman talaga ang buhay natin. Minsan lang, masyado lang tayong mapaghanap. Hindi naman masamang mangarap ng mataas. Pero, wag mo lang kalilimutan maging grateful sa malaki or maliit na bagay. Minsan, alalahanin mo ang iyong sarili na may mga bagay ka na wala sa iba. Huwag lang yung focus mo yung mga bagay wala ka na meron sa iba. Huwag ganon. Talagang babagal ang mundo mo. Tapos hindi mo maiiwasan na pupuno ng inggit ang puso mo. Na sana sa halip ay inspirasyon lang. Marami na akong istorya na narinig na natakasan ng opportunity sa sobrang busy sa pagbibilang ng blessings ng iba. Ibig kong sabihin, maaaring magkakaiba tayo ng nilalagay sa pinggan. Pero pare-pareha naman tayo na gustong masarap ang ulam sa ating mga plato. Kaya kung may nakikita kang taong nakakaangat sa'yo, ay gawin mo na lang inspirasyon. Sabihin mo sa iyong sarili, aahon ka rin o di kaya higit pa. Hindi masama yon. At saka kung ikaw ay magdadasal, huwag mo lang ipaanod ang iyong panalangin sa hangin. Samahan mo ito ng pagbabanat ng buto at pagiging mabuting tao. Ay ewan ko lang kung hindi pa rin sa langit ang panalangin mo. Basta tandaan mo, lahat naman tayo ay may kanya-kanyang laban. At lahat naman tayo ay may kalalagyan. Kaya kung narinig mo ito lahat, abay ika'y tumayo na dyan. Yun lang po. Salamat!